Bakit ang sarap ng adobo dito, no? Tanong ni Jeric habang subo ng subo, pawisan sa kain. Katabi niya si Lance, sabay din sa gabi ng duty, parehong call center agent sa Maynila. Bago lang yung karenderya sa kanto ng boarding house nila, simple lang, pero amoy pa lang ng ulam, panalo na. Palaging sarado sa umaga, pero gabi-gabi ay bukas hanggang 10 oras ng gabi. Walang menu, pero may 3 putahe palagi, adobo, kaldereta, at giniling. At tuwing gabi, laging may bago silang customer na hindi na nila muling nakikita. Minsan, tinanong ni Lance si Ate Loring, yung may-ari, kung bakit hindi sila bukas sa umaga. Mas gusto naming tahimik, sagot nito, sabay ngisi. Medyo weird, pero hindi na nila pinansin. Basta masarap ang pagkain, solved na sila. Pero isang gabi, napansin ni Jeric na may naiwan na bag sa may gilid ng karenderya. Binuksan niya, may cellphone at wallet. Laking gulat niya nang makita ang pangalan, Kenneth E. Santos, isa sa mga bagong customer na nakita nilang kumain last week. Hindi na nila ito nakita ulit matapos yung gabi. Kinabukasan, hindi na kumain si Jeric doon. Pero si Lance, parang adik, balik pa rin ng balik. Hanggang sa isang gabi, hindi na rin ito umuwi. Nabahala si Jeric. Bumalik siya sa karenderya at tinanong si Ate Loring kung nakita ba si Lance. Nakangiti lang ito. Baka napasarap na sa kaldereta, sabay tawa. Pero sa loob, naramdaman ni Jeric na may mali. Nagpatawag siya ng pulis. Pagdating nila, sarado na ang karenderya. Sa likod bahay may hukay. Doon natagpuan ang ilang piraso ng buto at wristwatch ni Lance. Ngayon, wala na ang karenderya. Pero kapag gabi, may naamoy pa ring kaldereta sa kanto. At may naririnig na kaluskos mula sa loob kahit walang nakatira.